Una po sa ating mga balita, nagkaroon ng mild eruption o soft eruption. Ayon na rin sa mga eksperto ng Philippine Volcanology and Seismology, ang Mayon Volcano kaninang umaga. Paniwala ng PHIVOLCS, naglabas ito ng ilang mga gas na naipon sa napakatagal na panahon. Pero pinawi ng ahensya ang pangamba ng mga mamamayan na malapit na nga itong pumutok. At ang detalye niyan, malalaman natin live mula sa probinsya ng Albay. Nandun po ang aming kasamang si Haji Caaminio. Magulat ang live. Magandang gabi sa iyo, Haji. Haji? Yes, magandang gabi sa inyo dyan, George at Joseph. 350 meters ng lava yung dumaloy nga mula sa Bulkang Mayon kaninang alas 5 ng umaga. Ayon kay PHIVOLCS resident volcanologist Ed Laguerta, ay itinula kasi ng bagong batch ng magma yung naipon o yung matagal nang nasa may bunganga dahil sa patuloy na degassing ng bulkan. Dumaloy ang lava sa bahagi ng eastern section ng Bonga Channel na nakaharap naman sa Legazpi City. Hindi naman daw ito delikado, George at Joseph, dahil inilabas lamang ng Mayon yung sobrang magma. Napansin rin nila ang paglabas ng makakapal na usok mula sa bunganga ng bulkan. Ito yung gas na naipit o yung na-pressurize noong tahimik pa ang bulkan, ilang linggo na ang nakakalipas. Ayon kay Laguerta, indikasyon nito na nasa mas mataas na antas na ng level 3 ang status ng bulkan. Ibig sabihin, maaaring madalas nang makikitang naglalabas ng lava at gas ang Bulkang Mayon. Pero hindi pa rin tiyak ng ahensya kung kailan nga ba talaga puputok ang bulkan, at yan ang patuloy na imomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS dito sa Region 5. Samantala, kahapon ay nag-ikot-ikot kami sa may bayan ng Santo Domingo dito sa lalawigan ng Albay. At alam nyo, mayroon kaming napansin sa kakaibang kulay ng tubig sa ilog ng Basod. Kung ano yan, alamin natin sa aking report. Sa aming pag-iikot sa bayan ng Santo Domingo, napansin namin ang kakaibang kulay ng tubig na umaagos mula sa ilog ng Basod. Sakop ito ng barangay Didong para itong kulay putik. Pinaniniwalaan ng mga residente na nahaluan ito ng lahar deposits mula sa Bulkang Mayon. Maghapon kasing umulan kaya sumingaw ang nasa ilalim ng crater. Naabutan ko si Mang Armando Malonzo na pinagmamasdan ng ilog. Hindi pa naman daw delikado ito, bagamat perwisyo ang amoy na nanggagaling sa ilog. Kasi may kasabay na yun ng mga cellphone, ganyan. Kaya ang kaya ang ganyang kulay niya. Galing talaga sa Mayon. Sa observation po po ba delikado ito? Ay, hindi naman masyado. Kasi sa amoy lang talagang mabaho siya. Oo, nangangamoy talaga. Ano pong kung i-describe? Parang mailo ka. Para sa ilan, perwisyo ang ganitong senaryo kapag naglalabas ng lahar deposits ang bulkan. Pero para sa 14 anyos na si Jumar Bival, hulog ito ng lanit. Nakakakuha kasi siya ng kanilang pang-ulam. Ang ulam mo. Opo, depende kung matagal ka dito, marami ang mahuli mo. Tuwing kailan lumalabas yung mga igap? Pag ganito lang. Pag ganito na yung tubig, hindi ka ba natatakot? Kasi medyo iba yung tulay ng tubig. Hindi naman kasanay na kami dito. Ilang taon mo na ba ginagawa yan? Tagal na. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, normal lamang ang ganitong pangyayari. Masasabi daw na delikado na ito kapag bumuhos ang 60 millimeters na ulan kada oras. Kung tutusin mga kaibigan, normal lang naman yung pagdaloy nitong lahar deposits dito sa Barangay Lidong sa bayan pa din ng Santo Domingo. Pero kung titingnan po nating mabuti, talagang hindi malinis yung tubig, kaya nagiging perwisyo ito para sa ilan natin mga kababayan dahil sa amoy na taglay nito. Pero yung iba naman sa kanila, swerte daw kapag ganito yung kulay dahil nakakahuli sila ng pang-ulam nila sa araw-araw. Pero nilinaw ni APSEMO Head Cedric Daep na hindi naman delikado ito dahil hindi daw destructive ang lahar deposit mula sa Bulkang Mayon.